Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Kamusta po ang karanasan kahapon sa pagsisimula ng Kwaresma? Nagutom ba? Oh, wala lang. Lumipas lang yung araw nang wala tayong naranasan na sakripisyo o pag-aayuno. Pero sabi nga din po, no, hindi lang tayo pwedeng magtuon doon sa kung ano ang mga sakripisyo. Baka sabi nga, no, baka pinahirapan lang natin ang ating mga sarili. Pero yung hinihingi sa atin ay hindi natin pinagtuunan ng pansin. Puro pampisikal o panlabas ang ating pinagtuunan ng pansin, pero yung nilalaman ng ating puso, yung galit, yung selos, yung hindi pagpapatawad, baka hindi natin naman pinag-fasting ang ating mga sarili sa ganong mga pag-uugali. O kaya nag-abstain sa ganong mga pag-uugali. Yun yung masigin na nais nawa na mas mapahalagahan natin kesa doon sa mga sumunod nga tayo sa mga panuntunan, pero yung pakikipag-away, sama ng loob, hindi natin inalis. So nawa sa pagsisimula natin ng ating pong paglalakbay, muli tayong pinaalalahanan ni Jesus na maging buo ang ating mga desisyon. Hindi tayo pwedeng makikiuso lang, hindi tayo pwedeng parang sa umpisa lang. Maganda lang, no? Maraming tao, maraming lahat nagpalagay ng abo, pero seryoso ba talaga tayo? Kasi ang sabi ni Jesus, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, hindi ito magiging madali kasi maraming detachment na kailangan gawin, maraming kailangan alisin o limutin sa kanyang sarili. Na hindi ito nakafocus lang, no? Baga ako lang, gusto ko, kaya ako susunod kasi para gumanda ang buhay ko, para yumaman ako, para guminhawa ako, para hindi ako magkasakit. Hindi ganon ang sinasabi sa atin ni Kristo kung gusto nating sumunod sa Kanya. Pero sabi nga, no, kung sino man ang ibig na sumunod, hindi ito puwersahan. Malaya tayong pinagdidesisyon kung sino man ang gustong sumunod sa akin. Pero kailangan mong intindihin, pagnilayan mo muna, isipin mo muna ng mabuting, naunawaan mo ba ang pagsunod kay Kristo? Kasi baka yung pananaw natin, no, gaya nga ng
ng nabanggit ko kanina, baka ang pananaw natin kapag sumunod tayo kay Kristo, ayahay na ang buhay. Kapag sumunod tayo kay Kristo, hindi tayo magkakasakit. Pag sumunod tayo kay Kristo, hindi tayo mawawalan ng pera. Yayaman pa nga tayo pag sumunod kay Kristo. Lahat dito sa sinasabi ni Kristo, medyo kabaliktaran ng atin pong pag-unawa. Pero sabi din naman sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, sa pamamagitan ni Moises, sabi, nasa sa inyo ngayon yung kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay na inyong dinaranas. Ganda rin mo pala, no? Na mapagnilayan natin. Ano man ang katayuan natin ngayon, ikaw yan. Desisyon mo yan. Pinili mo yan. Huwag natin ibato sa Diyos na ganito ang buhay ko. Bakit ganito? Malaya di ba? Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Pumili. Kung mag-isa ka at malungkot ka, pinili mo yan. Desisyon mo yan Pwede rin namang mag-isa ka pero masaya ka. Dahil pinili mo yan. Malinaw sa iyo yan. Pwedeng may sakit ka pero may kapayapaan ka. Kasi pinili mo din yan. Desisyon mo yan. Kung miserable ang buhay mo, ikaw ang pumili niyan. Kasi pwede mong piliin ang isang buhay na simple, matiwasay, maayos, pero nananatili ka sa pagiging miserable, yan. Mayaman ka, pero nade-depress ka, desisyon mo yan. Pinili mo yan. Pero sana po sa lahat ng ating mga pinipili sa araw-araw ay bahagi po ng ating pag-unawa na kasi nais nating sumunod kay Kristo. At hindi madali na sumunod kay Kristo. Hindi rin naman niya para bang sinugarcoat na maganda para makaakit si Kristo na sumunod. Ito, ipapackage natin na maganda. Hindi naman Talagang binulat-lat niya. Ipinakita niya na ito ang pwedeng maranasan ng isang sumusunod sa Kanya. Pero nawa, magkaroon tayo nagbabagong ating sound system. Nawa sa pagsunod natin ay mas maging malinaw sa atin. Kaya nga, 40 araw na paghahanda, 40 araw na pagsunod ang hinihiling sa atin. Pero pag-isipan mo ng mabuti, baka sa umpisa lang, sa gitna, baka hindi tayo makaabot sa dulo dahil lamang sa mga mararanasan natin. Kailangan mas maging matapang, mas maging buo ang ating pong pagsunod kay Kristo. Amen?